Makakaupo na po lahat. Ating pong muling awitin. Song number 17, O Worship the King. Song number 17, O Worship the King. O worship the King, ready to sing. O worship the King, all glorious above. O grateful His sing, His power and His love. Our shield and defender, the ancient of days. Pavilion in splendor and girded with praise. O tell of His might, O sing of His praise, whose robe is the light, whose canopy His face, His chariots of wrath, the deep thunder clouds form, and dark is His path on the wings of the storm. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light. It streams from the hills, it descends to the plain, and sweetly distills in the dew and the rain. Frail children of dust and feeble as frail, indeed do we trust, nor find it to fail. Thy mercies, how tender, how firm to the end, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Amen. Pagpalain ang mensahe ng mga awitin sa ating puso. Sa mga ngaral po ng salita ng Diyos at pakikinig, muli nating tawagin na ating pastor, Pastor Norman Millares. Mapagpala at mabiyayang umaga sa inyong lahat. Muli po nating buksan ang ating po mga Bible sa Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Ating basahin ang talatang 1, 2, 3. Babasahin ko sa English, King James Version. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? May God bless the reading of His Word. Let us pray. Panginoon naming Diyos, luwalhati, karangalan, at kapurihan ang aming hinandog at inaalay sa inyo. Purihin kayo ngayon at magpakailanman. Salamat sa lahat ng kabuti at biyaya sa amin, sa inyo pong kahabagan, sa inyo pong mga kaawaan at biyaya, sa lahat ng kabutihan ninyo sa aming buhay. Maraming salamat. Lahat pong yan ay aming kinikilala at na-appreciate. Kami po ay grateful and thankful sa inyo, aming Diyos. Dakila po kayo sa kabila ng marami naming kasalanan, pagkakamali, mga pagkukulang sa inyo. Kaya naman kami humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Lagi nyo kaming bagabagin
sa aming mga kasalanan. Magkaroon kami ng tunay na pagsisisi at kalungkutan sa bawat kasalanan na aming nagagawa laban sa inyo. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na kami tulungan niyong makaunawa sa iyong mga salita. Ang iyong banal na Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan, ang maggabay sa amin upang kami dalhin sa liwanag ang iyong mga salita. Turuan niyo po kami, Panginoong Diyos, ipaunawa niyo sa amin ang iyong mahalagang mensahe, ipaalam niyo sa amin ang mga bagay na hindi pa namin naunawa at nalalaman. At may ayon namin ang aming pamumuhay sa iyong mga aral. Pagpalaan niyo po ang mensahe, pagpalaan niyo po ang bawat isa na makikinig at tutunghay sa iyong mga banal na salita. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Please be seated. Basahin ko ulit yung verse 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Ito po ang ikatlong bahagi ng ating serye ng pag-aaral, The King is Coming. At ang ating tutunghayan ay yung kahulugan ng end of the world. Now, actually, itong tanong nila, ito yung tanong ng mga alagad kay Jesus Christ. At itong tanong nila ay actually isang tanong lang yan. What will be the sign of your coming and of the end of the world? Or what will be the sign of your coming and of the end of the age? Or sa Tagalog, ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Now, nais kong pansin niyong mabuti. Ang ikalawang pagbabalik ni Jesus Christ ay may kinalaman o kaya'y kaugnayan sa katapusan ng sanlibutan. Ibig sabihin, ang ikalawang pagbabalik ni Jesus Christ ay mangangahulugan ng katapusan ng sanlibutan. Sa oras na dumating si Jesus Christ, katapusan na ng sanlibutan. Halimbawa, ngayon sa dumating, katapusan na ng sanlibutan. Ngayon, dalawang bagay dapat nating liwanagin. Una, ano yung second coming ni Jesus Christ ang tinutukoy dito? Ito by rapture o ito by revelation? Kung rapture ito, di pre-trib. Bago mag-tribulation period, rapture. O ito by revelation? Pag revelation, post-trib. Pagkatapos ng tribulation period, darating si Jesus Christ. So, alin dyan sa dalawa, yung coming na tinutukoy dito ng mga alagad? Pangalawang bagay na dapat liwanagin, ano ang ibig sabihin ng end of the world? Katapusan ng sanlibutan. Ito ba'y tumutukoy sa paggunaw ng mundo? Kasi sabi ng mga iba na nagtuturo, pag dumating daw si Jesus Christ, gunaw na. Magugunaw na ang sanlibutan. Ibig sabihin, magugunaw ng mundo. Tutunawin na. Yan ang kalimitang pagkaunawa nila. Ngayon, kung rapture, ang tinutukoy dito, di ang kasunod, magugunaw ng mundo. Kung revelation, ang tinutukoy dito, ibig sabihin, magugunaw na ang mundo. So, analisahin nating mabuti. Pag rapture, ang tinutukoy na coming dito, di magugunaw na mundo. Pero hindi humari. Kasi, pag nangyari ang rapture, ang susunod na event sa timetable o time o plan ng Diyos ay 7 years tribulation period. Kaya hindi pa gunaw ng mundo. Ngayon, kung revelation naman ang magaganap, ang susunod na mangyayari ay 1,000 years reign ni Jesus Christ. Sa makatuwid, hindi ho paggunaw ng mundo ang tinutukoy ho dito. Di ba? Hindi po ang ibig sabihin ng end of the world ay paggunaw na ng mundo. Mali po yan. Sa nakaraan po nating pag-aaral ay napag-alaman po natin na ang ibig sabihin ng end of the world, yung salitang world ay aeon. Sa Greek word, hindi cosmos, aeon. Na ibig sabihin panahon. Sa makatuwid, katapusan ng panahon. So anong panahon ang itinatanong ng mga alagad na matatapos?
panahon ng mga hentil. Yan ang ibig sabihin ng end of the world, katapusan ng panahon ng mga hentil. Katapusan ng pamamayani ng mga bansang hentil na tumutukoy sa world. Sa mga tuwid, ang end of the world ay magaganap sa Revelation. Hindi po sa rapture. Post-trib. Pagkatapos ng 7 years tribulation period. Ito ang coming na tinutukoy dito sa Matthew 24 and Matthew 25. So, maliwanag na. I hope walang pagdudud at pag-aalinlangan dyan na kung katapusan ng panahon ng mga hintil ang tinutukoy dito, ito po ay mangyayari hindi po sa rapture. Mangyayari po ito sa Revelation, post-trib, sa ikalawang pagbabalik ni Jesus Christ, second phase. Yan. Tatapusin na ng Panginoon ang panahon ng mga hentil. At magkakaroon ng bagong panahon. Aalamin natin kung ano yan. So, talakayin muna natin, sumandali, ang panahon ng mga hintil. At pagkatapos, tatalakayin natin ang paghuhukom sa mga hintil. At ikatlo, ay ating tatalakayin ang pagtatatag ng kaharian ni Kristo. So, pag-usapan natin ang panahon ng mga hentil. Buksan natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 21. Luke chapter 21, basahin natin ang talatang 24. 21 verse 24. Ganito ang sabi. Sundan niyo po ako, mahalaga itong ating pag-aaral, and I want you to open your Bibles and then you read so that you will know and understand. And they shall fall by the edge of the sword, referring to the Jews, and shall be led away captive into all nations, meaning the world, the Gentile nations or the Gentile world. And Jerusalem, that's in Israel, shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. Sa Tagalog, at sila'y mga bubuhal sa pamagitan ng talim ng tabak, ibig sabihin niyan, digmaan, gera, at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa, at yuyurakan ang Jerusalem ng mga hentil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hentil. Panahon ng mga hentil, binanggit ni Jesus Christ. Natanong, kailan nagsimula ang panahon ng mga hentil? At ano ang mga naging epekto nito sa bayang Israel? Ang panahon ng mga hentil ay nagsimula sa pagkabihag ng Juda sa ilalim ni Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylonia. Mula noon, ang Jerusalem, gaya ng sinabi ni Jesus Christ, ay niyuyurakan ng mga hentil. Pagkatapos noon, pagkatapos ng Babylonia, sinundan naman ng Medo-Persia. Pagkatapos ng Medo-Persia, sumunod naman ang naghari ay Greece. At pagkatapos ng Greece, ang sumunod na bansang hentil na namayani ay ang Roma. At nung panahon yan, talagang ang mga Hudyo inaglahi, inalipin, inalipusta, pinag-usig, pinagpapatay. Doon nagsimula ho yan at nagpatuloy. Nung panahon naman ng World War II, ang mga Hudyo ay tinangkang lipulin ng isang malupit na pinuno ng Germany, isang diktador na nagngangalang Adolf Hitler. Isa siyang Austrian-born German politician na diktador ng Germany from 1933 hanggang 1945. At ayon sa kasaysayan, 6 na milyong mga Hudyo ang kanyang pinatay. Genocide. Ganon din naman ang mga Arab countries.
na nagtutulong-tulungan para wasakin ang Israel. Hanggang ngayon, ang Jerusalem ay hindi pa lubos na maangkin ng mga Hudyo. Kasi may mga Palestinian Arabs doon eh. Meron pa nga silang mosque doon, nakatayo mismo sa gitna ng Temple Mount. Kita nyo, pinagtatalunan pa yan, pinag-aagawan pa yan, pinaggigirahan yan, pinagdidibatihan yan. So, wala pa talagang kaayusan. At marami pang plano ang ibang mga karating bansa para digmain ang Israel. Hanggang ngayon, may gera pa rin sa Israel. At ang kahuli-hulihang uusig at tatangkain muling lipulin ang mga Hudyo ay ang Antikristo. The last Gentile ruler sa panahon ng tribulation period. So nakita natin, sa mahaba at matagal na panahon, ang bansang Israel ay palagi na lamang na patuloy na sinasakop at napapa sa ilalim ng pamamahala ng mga Hentil. Ang Jerusalem, gaya ng sinabi mismo ng ating Panginoon Kristo, ay palagi na lamang niyuyurakan ng mga Hentil. Jerusalem has been trodden down since then by the Gentiles. Kung sa bagay, ang pangangalat at ang mga paghihirap ng mga Hudyo ay bunga lamang ho yan ng kanilang katigasan at pagsuway laban sa Diyos. Ito ay judgment sa kanila ng Diyos. Ito ay bahagi pa rin ng curse o sumpa ng Diyos sa Israel sa ilalim ng kanilang covenant dahil hindi sila nakinig at sumunod sa Diyos. At yan ay paulit-ulit po nating binabanggit tulad ng ipinahayag ni Prophet Jeremiah. Tunghayan po natin yon sa Jeremiah chapter 29. In verse 18, Jeremiah chapter 29, verse number 18. Ganito po ang sabi rito. At aking hahabulin sila. Sinong sila? Israel. Bayan ng tabak. Ano yan? Gera. Digmaan. At hindi lang gera, hindi lang war, kundi kagutom. Gagamitin ng Panginoon ang kagutom, famine, para sila ay parusahan. Kasama yan sa sumpa. Ganon din ang salot. At aking ibibigay sila sa kakutyaan na paruot parito sa gitna ng lahat, take note, na kaharian sa lupa. Kingdoms of the earth. Gentiles. Gentile kingdoms. Upang maging kasumpaan at katigilan at kasutsutan at katunayan sa gitna ng lahat na bansa, Gentile nations, na aking pinagtabuyan sa kanila. This is what we call diaspora, ang pangangalat ng mga Hudyo sa iba't ibang bansa o panig ng mundo. 19. Bakit ginawa ng Diyos yan sa kanila? Sapagkat hindi sila nangakinig sa aking mga salita, sabi ng Panginoon. Yan po ang mapapala sa mga taong ayaw at hindi nakikinig sa mga salita ng Panginoon. Yung po mga taong ayaw makinig sa Diyos, ayaw makinig sa kanyang mga salita, walang interes, yan ang sasapitin po nila. Parurusahan mo sila ng Diyos. Kaya ang lesson yan, makinig tayo ha. At hindi lang makinig, sumunod. Yan. Hindi yung nakikinig tapos labas dito. Nakikinig nga, wala namang ginagawa, nakatunga nga lang. Nakikinig naman, pero wala namang ginagawa. Walang kwenta rin. Dapat, pag nakinig, gagawin. Susunod. Gagawin ang sinabi ng Diyos. It will be good for you. Tuloy. Sapagkat hindi sila nangakinig sa aking mga salita, sabi ng Panginoon, na aking mga ipinasugo sa aking mga propeta, na ako'y bumangong maaga at sinugo ko sila, ngunit hindi ninyo dininig sila, sabi ng Panginoon. Ganyan po katigas ang ulo at puso ng mga Hudyo. Paulit-ulit na lang ang Diyos sa kanila, pero paulit-ulit din silang hindi sumusunod at nakikinig, sumusuway. You see? Yeah. Kaya, sabi ng Panginoon, I will persecute them with the sword, with the famine, pestilence, etc. See? Yan ang naging resulta sa kanila. Kaya sila ay nagsipangalat
sa iba't ibang mga bansa. Yan ang dahilan kung ba't ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng kanilang mga kaaway. Noong pa yan, sa panahon pa ni Moses, inihula na ng Diyos yan. O ipinahayag na ng Diyos yan sa pamagitan ng kanyang sugo o propeta na si Moises. In Deuteronomy chapter 30, tingnan natin. Basahin natin ang Deuteronomy chapter 30, verse number 63. 30:63 of Deuteronomy. Tingnan natin. Check ko ha. Deuteronomy chapter 13, no? Sabi ko 30. Tingnan natin. No, 30, wait. Chapter 28, I'm sorry. Chapter 28, look at in verse number 63. Chapter 28. And it shall come to pass that as the Lord rejoiced over you to do you good and to multiply you, so the Lord will rejoice over you to destroy you. It will be God's pleasure to destroy them if they would not obey. You see that? And to bring you to nothing, and ye shall be plucked from off the land to which thou goest to possess it. Verse 64. And the Lord shall scatter thee among all people, from the one end of the earth, even unto the other, and there thou shalt serve other gods, which neither thou nor thy fathers have known, even wood and stone. Yan ang nangyari sa kanila. Gayunpaman, nangako pa rin ng Diyos under the new covenant na sila ay muli niyang titipunin. At ibabalik sa lupain na kanya ipinangako sa kanila. At parurusahan din ng Panginoon ng mga bansa na umalipin, umalipusta, kumubkob sa kanila, at wawakasan ng Panginoon ang kanilang paghahari laban sa Israel. At yan ay ipinaliwanag na ng Diyos noong paman kay Moses at sa mga Israelita sa verses 1 to 7. Verses 1 to 7 of chapter 30. Tingnan natin ang talatang 3 of chapter 30. That then the Lord thy God will turn thy captivity and have compassion upon thee and will return and gather thee. That's the promise. From all the nations where the Lord thy God hath scattered thee. For if any of thine be driven out unto the outmost parts of heaven, sa hanggang sa kadulo-dulo ng langit, kaliwa, kanan, harap at likod, saan man may Hudyo, titipunin niya ng Panginoon. From there will the Lord thy God gather thee. There you are. And from there will he fetch thee. 5. And the Lord thy God will bring thee into the land which thy fathers possess. That's the promise, restoration of the land. And thou shalt possess it, and he will do thee good, and multiply thee above thy fathers. And then in verse 6, it's about spiritual restoration of the Jews. Salvation, and the Lord thy God will circumcise thine heart, and the heart of thy seed. So it's an internal circumcision. It's internal salvation. Internal regeneration, internal transformation. Yan ang mangyayari sa mga Hudyo. Hindi lang po external, kundi internal. To love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul, that thou mayest live. Now, balik tayo sa Luke. Now, going back to Luke chapter 21. Sa Luke chapter 21, verse 24, matapos nating makita ang promise ng Panginoon na matapos sila ipangalat, ay titipunin din sila balang araw. Dito naman sa Luke 21:24, nagbigay ang Panginoon ng hint, ng tanda na may katapusan o hangganan din ang panahon ng mga hentil. Ang sabi, until kailan yuyurakan ang Jerusalem, kailan aalipinin,
Kailan aalipustahin ang mga Hudyo? Hanggang, so may hangganan. Until the times of the Gentiles be fulfilled. So, sa oras na matapos na ang masasaya at maliligayang araw ng mga paganong hentil, hahatulan na sila ng Diyos. So dumako tayo sa ikalawang puntos natin, ang paghukom sa mga hentil. Una, ito po ay inihula na ni Propeta Daniel. Because the only solution to end up Gentile dominion or overlordship in this world is the smiting stone. And that smiting stone is none other than Jesus Christ. Basahin ho natin yan sa Daniel chapter 2, sa verse 34. Daniel chapter 2, verse 34. Tingnan niyo po, para maintindihan niyo ang ating pinag-uusapan. Mainam pong basahin niyo at kayo mismo ay makita ho ninyo. Chapter 2, look at in verse 34. Thou sawest until a stone, take note of that, stone was cut out without hands, which smote the image upon its feet. Yung image na nakita ni Haring Nebuchadnezzar, napakalaking image, ano? Na yun po'y larawan ng Gentile nations. Namely, Babylon, Medo-Persia, Greece, at Rome. Wawasakin yan, itong batong ito. Parang bowling. Ibo-bowling itong bato, tatama doon sa malaking image, madudurog yun. So yun po yung larawan ng pagkawasak ng Gentile nations. Pagtatapos ng panahon ng mga hintil sa pamagitan nitong smiting stone. Which smote, yon, you see that? Which smote the image upon its feet that were of iron and clay and broke them to pieces. 35. Then were the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold broken to pieces together. Thus the breaking of the Gentile nations. The breaking of the Gentile power through the Lord Jesus Christ, who is the smiting stone, and became like the chaff of the summer threshing floors. And the wind carried them away, that no place was found for them. And the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. Yan po'y nagpapahiwatig na itong stone, the smiting stone, maghahari sa whole earth. Tatapusin niya ang kaharian ng kalupaan o kaharian ng mga hentil. At itatayo na ni Jesus Christ yung kanyang kaharian. So ito po ay hindi lang inihula ni Propeta Isaias, ito po ay nasa pangitain ni Apostol Juan. It's in the vision of the Apostle John. You see, Gentile world power will come to an end in a sudden catastrophic judgment, which the Bible calls it the Battle of Armageddon. Basahin natin yan, tingnan natin yan sa Revelation chapter 16. Revelation chapter 16 in verse number 13. Let's read. 16 verse 13. And I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. 14. For they are the spirits of demons, working miracles that go forth unto the kings, take note, kings of the earth, Gentiles, and of the whole world, and of the world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Now look at verse 15. Behold, I come. You see that? Anong coming yan? Revelation. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments. By the way, ito ang sabi ni Jesus Christ. Si Jesus Christ sa salita dyan. Lest he walk naked and they see his shame. And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue, Armageddon. Thus the first word,
And the last na nabanggit yung salitang Armageddon. Dito lang yan sa Revelation chapter 16 verse 16. Now, yung talagang actual na kaganapan yan, mababasa natin sa chapter 19. Yan na yun. Tingnan natin. Chapter 19. Ito na yung prophecy na naganap, yung prophecy ng chapter 16 dito sa chapter 19. Ito na yun. Verse 11. Verse 11. And I saw heaven opened, and behold, a white horse. And he, sino yung he? Si Jesus Christ. Siya yung smiting stone. He that sat upon him was called faithful and true, and in righteousness, and he that judges and make war. Tanda natin, kay Jesus Christ, iniatang ng Ama ang tungkulin at karapatang pumatol. Bata yan sa John chapter 5, verse 22 to 23. So si Kristo ho ang tinutukoy dyan, wala nang iba. At maliwanag na maliwanag po yan. No? Kay Kristo po, ipinamahala ng Ama ang paghuhukom. Alright. At nung siya'y inilarawan, talagang larawan ng isang hari at hukom. Look at verse 12. His eyes were like a flame of fire. Yan na. Talagang darating ang Panginoon para maghiganti. Yung fire of judgment. And on his head were many crowns, king, conqueror. And he had a name written that no man knew but he himself. 14, and he was clothed with a vesture dipped in blood. And his name is called the Word of God. Kaya maliwanag talaga si Jesus Christ siya. Wala nang iba. 14, and the armies that were in heaven, marami yan, armies yan. Kinabibilangan niya ng mga banal at mga anghel. Lulusog, galing sa langit. Saints and angels followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. 15, and out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite. Remember? Smite in Daniel chapter 2? Yeah. Sino yung smite niya? The nations. Gentile nation. Remember what I've told you? Pag sinabing nations, palaging tinutukoy ay Gentiles. Malimit pag nation, Israel. Depende sa context. And he shall rule with a rod of iron, and he treadeth the winepress. Talagang gera talaga to. Pisain niya. Hatulan niya ang mga bansa of the fierceness and wrath of Almighty God. 16, and he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. So nakita ho natin ang paghukom na gagawin sa mga intil. Inihula ni Prophet Daniel, nakita ho yan sa pangitain ni Apostle John. Hindi lang yan. Ito po ay, ikatlo, ipinahayag mismo ng ating Panginoong Jesus. Ito yung tinatawag na judgment of the nations. Na, again, ano ibig sabihin ng nations? Gentile nations. Basahin natin sa Matthew chapter 24. Para makita at maintindihan natin. Sundan po ninyo para maunawaan po ninyo. Basahin nyo po para maintindihan ninyo. Matthew chapter 24, verse 29. Ayan na yan. Judgment of the nations. Immediately after the tribulation. Kaya post-trib. Ang pagdating ni Jesus Christ. Kaya hindi yan rapture. Revelation yan. Maliwanag yan. Post-trib yan. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give its light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. 30. And then shall appear, what? The sign of the Son of Man in heaven. Ayan na yung sagot ni Jesus Christ sa tanong ng mga alagad. What shall be the sign of the coming and of the end of the age? Let's continue. And then shall all the tribes of the earth mourn. And they shall see. Kaya lahat makakakita. Sa rapture, walang makakita. Walang sino makakita sa pagbabalik ni Jesus Christ. Pero dito, lahat ng mga mata ay tutuon sa pagbabalik at pagbaba ng anak ng tao. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. They shall see the Son of Man
coming in the clouds of heaven with power and great glory. Larawan niya ng hari. Yung ikalawang pagbabalik ni Jesus Christ ay grandioso, grandiose, pompous. Hari talaga ang darating eh. 31, and he shall send his angels with a great sound of the trumpet, and they shall gather together his elect. Yung mga ikinalat. Nabasa natin kanina, di ba? Uttermost part of the earth. Hanggang sa kahuli-hulihang langit, end of heaven. Ayun. Yung mga ikinalat, titipunin. Yun. From the four winds, from one end of heaven, kasi doon sila ikinalat eh, to the other. Di ba? Scripture interprets Scripture. Now, pagkatapos nito, anong kasunod? Ang continuation nitong pangyayari o kaganapang ito ay nasa chapter 25. Kasi pagkatapos nyo, wala na, parable na, learn a parable of the fig tree, etc. Tapos yung sign of Noah's days, etc. So, pagbaba ni Jesus Christ, tinipon niya mga elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Ano susunod? Chapter 25, verse 31. Yan ang continuation. When the Son of Man shall come in His glory, so parehas, di ba? Kanina, power and great glory. And all the holy angels with Him. O, kasama mga angels, kaya nga armies. So, hindi lang mga banal. All the saints with Him, kasama mga anghel. Then, itong susunod, shall He sit upon the throne of His glory. Ayan na, may trono na. Ano ibig sabihin yan? Maghahari na siya. And before Him shall be gathered all the nations. Anong nations yan? Gentile nations. And He shall separate them from one another as a shepherd divided his sheep from the goats. And He shall set the sheep on His right hand, but the goats on the left. So as you can see, Christ's second coming here will mean the end of the world. Tama ba? Meaning, Gentile nations. The end of Gentile nations. It will mean their end. Now dito sa mga Gentile nations, hati sa dalawa. May kambing, may tupa. Yeah. Ang mga kambing, larawan ng mga elect. Yeah. Elect Gentiles. Ang mga kambing, larawan ng mga non-elect or reprobate Gentiles. Ano sasabihin doon sa mga elect Gentiles, mga sheep? Verse 34, Then shall the king say unto them on his right hand, Come ye blessed of my Father, inherit what? Ano mamanahin nila? The kingdom. Saan nila mamanahin yan? Nasa baba na yung hari. Nandun na yung trono niya eh. Hindi natural sa lupa yan. Diba? Kailan? Millennial kingdom, millennial reign. Papasok na sila sa millennial kingdom. Prepared for you. Kailan? Kailan pa? From the foundation of the world. Samantala, sa mga kambing na reprobate Gentiles, sa mga hindi saved, sa mga hindi nakinig sa kanyang salita, sa mga nagtakwil sa hari, hindi sumunod, hindi nagpasako, kinutya, binaliwala, binedma ang king. Ito mapapala ninyo. 41. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, yun, ye cursed, mga isinumpa, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. See that? So yan, judgment yan. So this is not rapture. Right? Tama ho ba? This is Revelation. And this reference, for your information mga kapatid, suitably connects or is in line with Matthew chapter 13, the parable of the wheat and tares. Tingnan natin yon. Matthew chapter 13. Scripture interprets Scripture.
Matthew chapter 13. I want us to read verse 36, 37. So, di ba yung parable of the tares among the wheat? Alam na natin ho yun. Di na natin pupuntahan pa yan. Maubos ang ating oras. So, yung mga alagad ng Panginoon, umirit. At matapos pinaalis o nag-alisan yung mga multitudes, itong mga alagad ng Panginoon, umirit sila. Sabi na, Panginoon, explain to us the parable of the tares of the field. Yan na, in-explain na ni Jesus Christ. Anong meaning niyan? 37. He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. Sino yung Son of Man? Jesus Christ. 38. The field is the world. Jews and Gentiles, the world. The world na composed of nations. Nations. The good seed are the children of the kingdom. Yan ay wheat. Ito yung mga elect. But the tares are the children of the wicked one. Ito yung mga reprobates, ordained to damnation. 39, the enemy that sowed them is the devil, Satan. Look at this. Look at this. The harvest is the end of the what? World. Kita niya? Yun ang tanong ng mga alagad. When shall these things be? What shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Now again, yung salitang word dyan ay aeon, hindi cosmos. End of the age. So pag end of the world pala, end of the age, panahon na ng pag-aani. Reaping time, and the reapers are the angels. So titipunin niya itong mga tares na sila yung mga children of the devil. Mga reprobates. Okay? Ano gagawin sa kanila? Verse 40. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be again in the end of this age. So tama ba? Nung sabihin natin pag dumating si Jesus Christ, end of the world. Nang ibig sabihin ng end of the world, hindi ho paggunaw ng mundo ha. Mali ho yun. Maling-mali. Hindi. Ang end of the world or end of the age ay Judgment Day. Yan. Judgment of the nation. Se-separate ng sheep from the goats. You see that? Verse 41. The Son of Man shall send forth His angels, and they shall gather out of His kingdom. Ito yung mga professing, mga graceless professors who have not truly been saved by the saving, electing grace ng Panginoon. That the miracle of grace has not been wrought in their hearts. Their hearts were never circumcised. They have not experienced internal circumcision. Or should we say regeneration? Mga unsaved yan. Pero nagke-claim, sila'y part daw ng kingdom. Nagke-claim, sila daw ay saved. Kaya, nagke-claim si Jesus Christ daw ang kanilang Lord. Nakita nyo? Mga professing yan, pero hindi totoo. Nakala nila, bahagi sila ng kaharian. Pero ang totoo, hindi pa nila naranasang maipanganak sa kaharian ng Diyos. Maraming ganyan. Tinanggap si Kristo sa kanilang mga puso, pero never na nakaranas ng kapanganakang muli. Tatandaan niyo yan mga kapatid, maraming mga sumasampalataya kay Jesus Christ, maraming nag-believe ng gospel, but they have never experienced regeneration. You see, salvation must be experimental. Hindi lang puro head knowledge. Diba? Dapat mayroon talagang spiritual knowledge. Kasi kahit sino pwedeng maniwala kay Jesus Christ eh. Kahit sino pwedeng i-claim na si Kristo ang kanyang Savior, kanyang Lord.
Namatay si Jesus Christ para sa kanya, pero never na hinipo ng Diyos ang puso ng tao yun. Salvation must be experimental. Salvation must be an actual experience. And that can only happen through the saving working of the Holy Spirit in the heart. Kaya ang tanong, ikaw ba'y totoong naipanganak ng muli? Talaga nga bang Banal Espiritu ang nagsagawa ng iyong kapanganakan? Remember, there is no such thing as self-birth. It is the Holy Spirit who performs the new birth. Not the pastor, not anybody, not any man, but it is only the Holy Spirit. See? Yan ang problema ng ibang mga Calvinist, Sovereign Grace na naniniwala mga Arminian ay saved. Hindi alam yan. Kung nag-believe, saved na. Hindi lahat ng nag-believe, saved. Tinalakay na ho natin yan. Kung merong tinatawag na saving faith, meron ding non-saving faith. There is a faith in Christ which saves, but there is also a faith in Christ that does not save. It's a non-saving faith. See? Alright. Tuloy natin yung ating basa. They shall gather out of His kingdom. Tatanggalin ang mga latak, tatanggalin ang mga vial, tatanggalin ang mga kambing, tatanggalin ang mga panirang damo, tatanggalin ang mga ihiwalay ang precious from the vial, tatanggalin ang mga professing, hindi naman tunay, mga meron lang form of godliness, but denying the power of godliness. Tatanggalin yan. All things that offend and them who do iniquity. So pag tinanggal, saan ngayon sila dadalhin? Saan sila itatapon? 42. And shall cast them into a furnace of fire. Saan yun? Di ba maliwanag, impyerno yan? There shall be wailing and gnashing of teeth. Di ba parehas din yan sa Matthew 25? Doon sa mga goats, saan sila itinapon? Everlasting fire. Prepared for the devil and his angels. Di ba? Parehas. Ngayon, yung mga natira, saan sila? Yung wheat. Ayan. 43, then shall the righteous shine forth as the sun. Saan? In the kingdom of their Father. Again, saan yung kingdom na yan? Dito yan, sa lupa. Who hath ears to hear, let him hear. Diba? So maliwanag na yung end of the age ay tumutukoy sa judgment of the nations, sa paghukom na gagawin ng Panginoon, pagbalik niya dito sa lupa, hindi sa rapture, hindi revelation. Tatapusin niya ang panahon ng mga hintil. Tingnan pa natin ang ibang mga verses, mga kapatid, na yan na yun, no? 39, 40, again, 49, ayun. 49. So shall it be at the end of the age. The world. Ano yan? What will characterize the end of the world? The angels shall come forth and separate. See that? Separate. The same, yung separation ng sheep sa goat. Separate the wicked from among the righteous. And shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. So, maliwanag. Finally, nakita na natin yung panahon ng mga Gentiles. Nakita na natin yung gagawing paghuhukom sa mga Gentiles. Finally, ang pagtatatag ng bagong kaharian. So, kapag dumating ang Panginoong Hesus, again, hindi rapture, revelation, it will mean the end of the world and the beginning of Christ's kingdom. It will mean the end of Gentile rule and the beginning of Christ's rule. You see that? It will be the end of the kingdoms of the earth
and the beginning of Israel's kingdom. Yan ang mangyayari pag dumating si Jesus Christ. Hindi sa rapture, Revelation. See? Let's look. Jeremiah chapter 30, verse 11. Jeremiah chapter 30, verse 11. 30, verse 11. For I am with thee, saith the Lord, to save thee. Kausap niya, Israel. Though I make a full end of all nations. You see that? Tatapusin. Until the times of the Gentiles be fulfilled. So, ang ibig palang sabihin ng fulfilled doon, end of all nations. Maliwanag? Sabi ng Panginoon, I will make a full end of all nations to which I've scattered thee. So maliwanag, Israel ang kausap niya. Itong Israel, doon niya ikinalat sa mga nations, Gentile nations. Pero tatapusin din ng Panginoon. According to His promise, but I will correct thee in measure and will not leave thee altogether unpunished. Kaya nga, idadaan sila ng Panginoon sa tribulation period. Lilinisin muna sila ng Panginoon, dadalisain muna ang Israel, ang mga Hudyo. Yan ang kanyang gagawin. See that? Kaya ito ay in line with Luke 21:24. The times of the Gentiles will be fulfilled. Now, sa pagtatatag ng bagong kaharian, ilang mga bagay ang atin pong makikita, mga mahalagang bagay. Unang-una, si Jesucristo ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nabasa natin yan sa Revelation chapter 17, 14, Revelation chapter 19, 16. Jesus Christ. Napakaliwanag niyan. Si Jesus Christ ang King of Kings and Lord of Lords. Sorry ang mga Hudyo. Hindi nila alam yan. Marami sa mga Hudyo ngayon, hindi nila alam na si Jesus Christ ang kanilang King of Kings and Lord of Lords. Hanggang ngayon, nagmamatigas pa rin sila. Tinatakwil nila si Jesus Christ. Ayaw nila kay Jesus Christ. Pinasusuklaman nila si Jesus Christ. Kawawa mga Hudyo. Pero hindi nila alam. Salamat nila, meron tayong Bible, ano? Eh, yung Bible naman, hindi naman nila pininiwalaan yun eh. See? Pangalawa, si Jesucristo ang hari ng Israel. Ang hari ng mga Hudyo. Katunayan nga eh, nung tinanong ni Pilato si Jesus Christ, ikaw bang hari ng mga Hudyo? Ano sabi Jesus Christ? Ay, hindi, kakamali ka. Hindi ako yun. Hindi, sabi ni Jesus Christ, sabi mo, thou sayest it. Tapos nung ipinako si Jesus Christ, di ba? Sa krus, anong karatula ipinalagay ni Pilato? This is Jesus, the King of the Jews. Nakita ng mga Hudyo, palitan mo yan, alisin mo yan. Ilagay mo, sabi niya. Sabi niya, ako ang hari ng mga Hudyo. Hindi namin kinikilala yun. Tamong kalokohan. Salbahe talaga itong mga Hudyo. Ayaw pa rin. Siya lang may sabi niya, siya ang hari ng mga Hudyo. Hindi namin kinikilala yan. Magnanakaw yan, kriminal yan, masamang tao yan, impostor yan, mamumusong sa Diyos yan. Ando na oh. Nasa harapan na nila yung hari ng mga Hudyo. Kaya hindi siya kinilala. He came unto His own and His own received Him not. See? Hindi nila naintindihan yung prophecy doon sa Zechariah 9:9 na yung hari dumating, maamo, nakaupo sa isang ass and a colt, the foal of an ass, na na-fulfill yan sa Matthew 21:5. Nung pumasok si Jesus Christ sa Jerusalem, nagpalaspas pa nga mga tao eh. Bulag na. Nagpalaspas eh. Hindi pala totoo. You see that? Siya pala yun. In Isaiah 44 verse 6, the Bible says, thus saith the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts. I am the first, and I am the last,
and beside me there is no God. That's Jesus Christ. Yung sinabi niyang, I am the first and I am the last, binanggit yan sa Revelation, chapter 1. Basahin natin. Kaya itong Isaiah 44 verse 6 at saka itong Revelation chapter 1, iisa lang ho yan. Ayaw tanggapin niya ng mga Jehovah's Witnesses. Hindi daw yan. Kaya sabi dito, no? 1:17. And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. Oh, may baba pang first and the last? Di ba? Si Jesus Christ sasalita yan. Eh, sino ito? Sa Isaiah 44:6. King of Israel ang tawag sa kanya. Isa lang yan. King of Redeemer, the Lord of hosts. Diba? At yan din yung sinabi ng Diyos kay David. Sa 1 Chronicles 22:10. 1 Chronicles 22:10, sabi ng Diyos kay David, He shall build an house for my name. Bagamat yun ay tumutukoy primarily, unang interpretation, unang reference kay Solomon, his son. Pero tumutukoy po yun kay Jesus Christ din. And he shall be my son, and I will be his father, and I will establish the throne of his kingdom over Israel forever. Kaya hindi pwedeng kay Solomon lang yun eh. Hindi naman pwedeng maging hari sa Solomon forever. Oh. Si Jesus Christ yan. I will establish the throne of his kingdom over Israel forever. 1 Chronicles 22:10. At yan din yung sinabi ng anghel, no? Kay Mary sa Luke 1:32. Luke 1:32, 31, 32, 33 ng Luke. And behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. Napakaliwanag si Jesus Christ. He is the King of kings and Lord of lords. He is the King of Israel. And he shall be great, verse 32 of Luke chapter 1, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Ayan na! Yan na yung fulfillment ng 1 Chronicles 22:10. And he shall reign, verse 33, over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. O, di ba? Scripture interprets Scripture. Sabi ng Diyos kay David, I will establish the throne of his kingdom over Israel forever. Sabi naman ng Luke 1:33, sabi ng angel, and of his kingdom there shall be no end. Di ba parehas lang? Kaya nga hindi nagkamali si Nathanael, isa sa mga alagad ng Panginoong Yesus. Nung na-meet niya si Jesus Christ for the first time, sabi niya, Rabbi, thou art the Son of God. Thou art the King of Israel. Sana lahat ng mga Hudyo katulad ni Nathanael, kilalanin nila si Jesus Christ na King of Israel. Pangatlo, si Jesucristo ay magtatatag ng kanyang kaharian saan? Dito sa lupa. Ang kaharian itatayo niya, the place is earth. Ano ang ating patunay? Basahin natin, Zechariah chapter 14, verse 9. Zechariah chapter 14, verse 9. Ito yung literal, visible kingdom ni Jesus Christ. Zechariah chapter 14, verse 9. And the Lord shall be king over all the, what? Earth. Yan ang King of Kings and Lord of Lords. Yan yung King of Israel. He will be king over all the earth. Tapos na ang panahon ng mga kingdoms of the earth. Tapos na ang panahon ng mga kingdoms of the nations. Tapos na ang panahon ng mga Gentiles. Panahon na ni Jesus Christ at ng mga Hudyo. Both physical Jews and spiritual Jews. Unawaan niyo po? Yan. So yun. Tatapusin na end of the world, end of the ages.
Mga Gentiles yan. Ano, maghahari na si Jesus Christ. In that day shall there be one Lord, and His name one. Now, saan sa lupa? Alam na natin, dito siya maghahari. Kaya nga bumaba umupo sa trono Trono ng kanyang kaluwalhatian, di ba? Dito yon. Ngayon, may specific location. Saan? Jerusalem. You see? Sana sa Pilipinas, pero hindi kayo pwede. Sorry na lang, mga Pilipino. Jerusalem. Jerusalem will be the capital, the center. See? Nabasa natin, di ba kanina? Sa Matthew 25, when the Son of Man shall come in His glory and all the holy angels with Him, then He shall sit upon the throne of His glory. Diba? And then sabi pa doon, and before Him shall be gathered all nations, and He shall separate the sheep from the goats, as a shepherd divided his sheep from the goats. Ngayon, saan nilalagay ang kanyang trono? Kasi sabi diyan, He shall sit upon the throne of His glory. Nasaan yung kanyang trono? Saan ilalagay ang kanyang trono? Basa, Jeremiah 3:17. Jeremiah 3:17. 3:17. At that time, they shall call Jerusalem, what? The throne of the Lord. There you are. Specific. Jerusalem. And all the nations, again, pag sinabing nations, Gentiles. Yan ang mga sheep, elect Gentiles. And all the nations shall be gathered unto it, to the name of the Lord, to Jerusalem. Parang magiging sa mga Arab, sa mga Muslim, Mecca. Itong magiging Mecca natin, Jerusalem. Neither shall they walk anymore after the imagination of their evil heart. Even si Isaiah, meron din siyang sinabi. Isaiah chapter 24, verse 23. 24:23 of Isaiah, kung gusto niyo makita. Para proof talaga yan, mga kapatid, hindi tayo nag-invento rito ng sarili nating aral. Itong mga sinasabi, itong ating dinidiscuss, itong ating itinuturo, nasa Bible yan Isaiah 24:23. Then the moon shall be confounded, and the sun ashamed, and the Lord of hosts shall reign, where? In Mount Zion. Ano ba Mount of Zion? Mount Zion. That is the city of David. City of David. And in, what city? Jerusalem. And before His ancients, gloriously. See? And then all the redeemed saints shall reign with Christ. All the redeemed saints. At yan ay prophesied ni Prophet Daniel. Kung maghahari Jesus Christ, kasamang maghahari Jesus Christ lahat ng kanyang mga tinubos. Daniel 7:18. Daniel chapter 7 verse 18. But the saints of the Most High shall take the kingdom. Kaninong kingdom yan? That's the kingdom of Jesus Christ. And possess the kingdom forever, even forever and ever. Let's jump to verse 22. Until the Ancient of Days came, and judgment was given to the saints of the Most High. Yung Ancient of Days dyan, Jesus Christ. And the time came that the saints possessed the kingdom. Saan? Sa earth. Hindi lang si Daniel ang nag-prophesy niyan, maging si John the Apostle. In Revelation chapter 5 verse 10. Basa. Revelation 5:10, and has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Alam nga namang mag-reign tayo doon, wala doon si Jesus Christ. Kaya saan magre-reign si Jesus Christ? Sa earth, kasama ng kanyang mga kings and priests, or kasama ng kanyang mga redeemed by the blood of the Lamb.
And the kingdom is going to be an everlasting kingdom, as prophesied in Daniel chapter 4, verse 3. How great are his signs and how mighty are his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom and his dominion is from generation to generation. As prophesied din ng Diyos kay David, I will establish his kingdom forever. Gaya din ang sinabi ng angel kay Mary, ang kanyang kingdom will be everlasting, will be forever. You see? Pang-apat, so una, nakita natin, si Jesus Christ ang King of Kings and Lord of Lords. Pangalawa, si Kristo, si Jesus Christ ang Hari ng Israel. Pangatlo, si Jesus Christ ay magtatatag ng kanyang kaharian dito sa lupa. Pang-apat, si Yesu Kristo ay maghahari ng may kahatulan, may katuwiran, may katarungan, at may kapayapaan. Sapagkat, bakit? Maghahari siya na may kamay na bakal. Hindi ubra ang mga liko, mga masasama. Hindi yan ubra sa Panginoon. Nabasa natin kanina, Revelation chapter 19, verse 15. And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod. Or with a rod. Pabayon. Yan ang pinuno na hinahanap natin. Kamay na bakal, pero sa ikabubuti, hindi sa ikasasama. Puro kamay na bakal. Mga diktador, Hitler, di ba? Xi Jinping. Puro naman masasama. Pati Antichrist, yan. Dapat kamay na bakal, pero kaaway siya ng mga masasama. At kumakampi siya sa mga mabubuti, sa mga matutuwid, sa mga tama. Yun, dapat. Almighty God yan. Yung kanyang galit at bangis ay ilalaan yan sa mga masasama, sa mga makasalanan, sa mga rebelde, sa mga hindi sumusunod, hindi nakikinig. Yan. Kaya ang kahariang itatatag ni Jesus Christ, kahariang may kahatulan, katuwiran, katarungan, no? Sapagkat ang magkahari ay matuwid. Dapat ang hari, ang qualification o leader, dapat meron siyang takot sa Diyos. Dapat siya ay matuwid. Ngayon, mag-e-eleksyon na naman. Barangay election. Anong qualification dapat ng isang leader? 2 Samuel chapter 23 verse 3. Pagka tayo bumoto ng mga pinuno, dapat ito ang ating batayan ng qualification. 2 Samuel chapter 23 verse 3. Ang sabi dito, tingnan nyo, may takot sa Diyos, matuwid. The God of Israel said, the rock of Israel spake to me, he that ruleth over men must be what? Just. Ano pa? Ruling in the fear of God. Tanong, sino qualified? Wala. Walang may boto? Wala. Jeremiah 23 verse 5. The Bible says, Jeremiah 23 verse 5, let me read to you. Behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David, what? A righteous branch. And a king shall reign and prosper. Take note. And shall execute judgment and justice in the earth. No po, for the very first time, makakaranas tayo mga kapatid, ng justice. Righteous judgment dito sa lupa. Kailan yan? Pag si Jesus Christ na ang hari. Kasi ang maghahari ay tinawag na Panginoon ng katwiran. Ang maghahari ay matuwid. Look at in verse 6 of still the same chapter. In his days Judah shall be saved and Israel shall dwell safely.
And this is his name whereby he shall be called the Lord our righteousness. His kingdom will be a righteous kingdom. A king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment. Sabi naman ni Isaiah. At hindi lang yan, ang maghahari ay may kapayapaan, o siya ay maghahari sa kapayapaan. Isaiah 9:7, of the increase of his government and peace there shall be no end. Upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth even forever. The seal of the Lord of hosts will perform this. Mga kapatid, ito po yung ating pinaka-asam. Ito po yung uri ng gobyerno na hinahanap natin at gusto natin na hindi natin yan makita sa ating panahon ngayon. Wala. At sa mga panahon pang darating, wala. Wala na ho tayong maasahang mabuti mula sa kaharian ng mga tao. Wala na. Kahit sino pa iboto natin dyan. Kita nyo naman nangyayari sa ating mundo ngayon. Laganap ang violence. Patayan dito, patayan doon. Ang mga mamamayan ay napagkakaita ng hustisya. Wala namang kasalanan, binaril. Napagkamalan lang. At yung bumaril, hindi naman nakukulong. Naasunto, pero hindi naman nakukulong. Kung makulong man, hari doon sa bilibid. Nakakalabas-masok sa bilibid. Kita mo yan. See? Sumisigaw ang taong bayan ng katarungan. Halos araw-araw katarungan ang yang mailap na katarungan niya hindi maibigay-bigay. Walang katarungan sa mundong ito. Patayan dito, patayan doon. Ang mga namumuno sa gobyerno, puro mga masasama, mga korap. Hindi mo maasahan, yung mga pangako nila, nung sila nangangampanya pa, nung nanalo na, napako na. Hindi tinutupad. Marami sa mga kababayan na walang trabaho. Ang mga presyo nagtataasan, walang magawang gobyerno. Puro pahirap. Pahirap ng pahirap. Nagmamahal ang mga bilihin. Hindi makontrol. Ngayon, ang taas na naman ng krudo, taas na naman ng gasolina, pambihira, no? Bigas. Hindi dapat mahal ang pagkain eh. Kasi kailangan niya ng mamamayan, kumakain ng tao araw-araw. Dapat mura lang yan eh. Pagkain dapat mura. Walang magawa. Bakit walang magawa? Dahil sa mga ganid na mga oligarke, ganid na mga negosyante. Puro pera na lang nasa isip. Panglalamang sa kapwa. Anong klaseng mundo ito? Anong klaseng kaharian meron tayo dito sa mundong ito? Masama! Kaya ito yung klase ng kahariang hinihintay natin. Talagang dismayado na ho tayo mga kapatid, pero wala tayong magagawa. Nasa hula yan sa Biblia. Hintayin na lamang po natin ang kaharian na itatatag ng ating hari, ang ating Panginoong Kristo. Ang tanong, makakasama ka ba doon? Yan ang tanong. Pag-aralan mo na yan, pag-isipan mo na yan. Makakasama ka ba sa kaharian ni Kristo? Ikaw ba'y naipanganak na muli? Sapagkat ang sabi ng Panginoon Jesus, maliban ang santay panganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. You must be born again. You must be born again. Finally, si Jesucristo ay sasambahin ng lahat ng mga bansa. Zechariah chapter 14, punta tayo Zechariah chapter 14 verse 16. Last point na tayo. Zechariah chapter 14 verse 16. And it shall come to pass that everyone that is left of all the nations, Gentiles, which came against Jerusalem,
shall even go up from year to year to worship the King. Kaya nga kinanta natin kanina, O worship the King, all glorious above, and faithfully sing His wonderful love. O worship the King. Yung kanta pala natin, no, nasa Bible, biblical pala, no? Worship the King. At ang sino mang hindi mag-worship sa King, lagot. The Lord of hosts, and to keep the feast of tabernacles. 17, and it shall be that whoever will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem, the capital, to worship the King, the Lord of hosts, even upon them shall be no rain. Parusahan ng Panginoon, di bibigyan ng ulan. Magiging El Nino sa lugar nila. Pag nagtanim sila, patay ang kanilang mga halaman. Hindi sila makakapagpatubo. Yan. Kaya itong pananambahan natin dito, mga kapatid, ito po'y preliminary. Kumbaga, ito po'y exercise sa mangyayaring malawakang pagsamba kay Jesus Christ sa araw na yan. Sa millennial reign ni Jesus Christ. Sa millennial. Millennial means 1,000 years. Yan. Sasamba tayo dyan. No? See that? Kaya yung trono ni Jesus Christ doon ilalagay sa capital, Jerusalem. Lahat ng mga bansa doon sasamba sa pamumuno at pangunguna ng bansang Israel. All the kings of the nations will bow down to the King of kings and Lord of lords. At ang hindi sasamba, mapapahamak. Last verse, Isaiah chapter 60 verse 12. Isaiah 60 verse 12. Isaiah chapter 60 verse 12. Kaya nga mayroon tayong pananambahan, mga kapatid eh. Practice natin ito. Kaya yung mga tamad sumamba, tamad dumalo, bahala kayo. Baka hindi kayo makasama dito sa pananambahan sa Millennial Kingdom. No? Yung iba nandun sa loob ng kingdom, kayo nasa labas. Outer darkness. Kung saan there will be weeping and gnashing of teeth. Isaiah chapter 60 verse 12. For the nation and kingdom that will not serve thee, what? Shall perish. Hindi ubra yan sa Panginoon. Tatamad-tamad sumamba, hindi ubra yan. Kung ngayon, ang kasamaan, hindi agad na parurusahan, sa time ni Jesus Christ, parurusa agad yan. Segundo lang siguro yan. Wala pa siguro eh. Justice na agad ang isa-serve. Sina? Ang ganda, di ba? Wala nang maapi, wala nang maaaglahi, wala nang maagabyado, ipagtatanggol agad ng hari ang mga napi. Lahat ng kasamaan, parurusahan agad yan. Hindi katulad ngayon eh. Bihira, tagal-tagal ng abutin na ng taon ng hearing eh. Hindi pa rin na sisentensyahan ng parusa. At kung masentensyahan man ng parusa, sa halip na kamatayan eh, habang buhay na pagkabilanggo. Ano ba naman yun? Iyang kasalanan eh, massacre, heinous crime, yung pumatay, o yung pumatay, yung salarin, pumatay ng maraming tao, pamilya pinatay. Tapos yung pumatay, pinarusahan, buhay, binuhay. Ano ba klaseng justice yan? Diba? Dapat yung kamatayan eh. Buhay sa buhay. Sa time ni Jesus Christ, hindi ubring ganun. Parurusahan. Shall perish, yeah, those nations shall be utterly wasted. Kasi matuwid yung ating hari. Kaya, kapayapa. Yan ang ating hinihintay, mga kapatid. Huwag na ho tayong talagang, bagamat tayo po ay lagi na lang nagre-reklamo, lagi na lang dumadaing, umuungol sa nangyayaring kasamaan sa mundong ito. Tayo magagawa ho dyan. Ito na lang, hintayin na lang natin po. Ito na ang ating kaliwat. Kaya nga, sa ikalawang pagbabalik ni Jesus Christ,
Revelation, tinawag yang the blessed hope. The blessed hope. Titus 2:13, sabi po doon, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. That's our blessed hope. That's our hope. Kaya huwag tayong lubos na malungkot, huwag tayong lubos na ma-discourage. Meron tayong King na ngayon ay naghahari sa ating mga buhay. At darating ang araw, makikita natin siya ng mukhaan at tayo kanyang paghaharian. At tayo kasamang maghahari niya magpakailanman. Handa ka na ba sa araw na yon? Si Kristo na ba talagang hari ng buhay mo? Inilalagay mo na bang sarili mo sa ilalim ng kanyang gobyerno o pamamahala? Ang kagustuhan ba ng hari ang siya mong sinusunod? Ang siya mo ring kagustuhan? You cannot worship the king if you not put your place under the rule of the king. Repent. Repent of your sins. Surrender yourself to the king. At magpasakop ka sa pamamahala ng hari. Kilalanin mo siya. You better believe in him. Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. May God bless the message in our hearts. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong mga salita. Salamat po sa pamagitan ng mensaheng ito. Itinaas niyo sa aming kalagitnaan ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang aming pong Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Pinupuri namin ang aming Panginoon, siya ang aming Panginoon, siya ang aming tagapagligtas. Salamat, Panginoong Diyos. Kami po'y pinasuko ninyo, binaluktot nyo, binali nyo, matigas naming kalooban, at tinayuko nyo sa kalooban ng aming hari, si Kristo Jesus. Salamat. Kami nasa ilalim na ng kanyang pamamahala at dalangin namin, Panginoon, na patuloy kaming pailalim sa kanya, susunod sa kanya, at maging kaligayahan namin ang sumunod sa kanya. Magpaubaya sa kanyang kagustuhan, magpaubaya sa kanyang kalooban. Tulungan niyo kaming maging masunurin, tulungan niyo na subjects or mamamayan ni Yesu Cristo. Habang hinihintay namin ang kanyang pagbabalik, tapat kaming sumusunod naglilingkod sa kanya, dito sa kanyang iglesia. Napakapalad namin, Panginoon, hindi lamang kami niligtas ninyo, kundi inilagay niyo rin kami sa tamang iglesia, ang iglesia itinatag at itinayo ng aming Panginoon Jesus. Kaya naman, sa mga huling panahon ito, magpapatuloy kami, magpapakatapat. Kasasabitan namin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus na nanako, babalik siya. At sa panahon yun na maghahari na siya, paghaharian niya kami. Panginoong Diyos, sa tuwing aming pinag-usapan ang bagay nito, naalala namin ang aming mga mahal sa buhay. Sana po'y makapiling din namin sila. Hindi lamang dito sa lupa, hindi lamang sa panahon ito, kundi sa kabilang buhay, doon sa kaharian ni Kristo. Makapiling din namin ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay. Mga anak, mga magulang, mga asawa, mga kapatid. Maawa din kayo sa kanila. Iligtas niyo rin sila, Panginoong Diyos. Ilalanin nila si Yesu Cristo na kanilang hari at Panginoon at tagapagligtas. Magabagin yung kanilang mga puso, magagsisi na sila sa kanilang mga kasalanan, talikuran na nila, kanilang mga masamang pamumuhay, ang mga sarili nilang daan, at sumunod sa daan ng Panginoon Jesus. Pagpalain niyo po ang church na ito, Panginoong Diyos, preserve niyo para sa purity ng doctrines and morals, at patuloy kaming turuan pa, at maintindihan pa namin ang mga mahalaga niyong aral, para may apply namin sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, makapagtayo ng Diyos, sa aming pamilya, sa aming sambahayan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po lang aming dalangin, papuri at pasalamat. Sambahin pa rin natin ang ating hari
Awitin natin doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa inyo lahat. Tapos natin banal na pagtitipon. Mamaya ulit to, sambahin pa rin natin ang ating hari. God bless us all.